Hi! Welcome to another travel vlog. So for today, since birthday ko ngayon, pumunta kami ng Baguio City. By the way, kung tatanungin yung age ko, wag nyo na tanungin. Nasa hold na. Patapos na siya sa kalendar. No, wala niya age ko. Age and Scrapping talaga your mouth ha. So, eto na ang age ko. Ang age ko ay 31. Ang age ko ay, sorry, nabulol. Ang age ko ay 31 years old. Diba? Hindi naman halata, guys. Comment down below kung hindi halata. 31, mukha ka ng 45. Bakit kasi? Since gutom na kami, so first stop namin ay sa Encanto, ay Canto Paris nga pala, Encanto Paris tuloy. Sa Canto, basta Canto siya. Yun yung pangalan ng kainan. Walang mga energy. Ako na lang, happy birthday to you. Happy birthday to you. Mga walang energy. Isa pa. Yun ano. Walang kandila, guys. Kung mag-blow mo. Kahit mahilig ako mag-blow, walang kandila. Paano ako mag-blow? Ay, kunyari may kandila na lang. Thank you guys. Eto na, kakain na kami. Titikman ko yung famous na pinagmamalaki ng Canto Restaurant, yung kanilang Lomo Steak. Tikman natin kung masarap. Sarap. Sarap yung Lomo Steak na hindi kayo magsisisi. Sobrang lambot ng karne. Sobrang lambot ng karne and flavorful yung steak nila. Kaya pagpunta kayo sa Canto, umorder kayo nitong Lomo Steak nila. Ito yung parang best seller nila. After namin na kumain sa Canto at magpakabusog, so magbaburn kami ng calories. Kaya naman, maglalakad-lakad kami sa Burnham Park. So by the way, nilagyan ako ng parang hair clip na parang halaman na nalanta sa aking ulo. O di ba? Para ko yung sa Plants versus Zombie. Ayan, umaalog siya. Four-leaf clover. Four-leaf clover pala to. Akala ko yung sa Plants versus Zombie. Di ba? Ang ganda. Alam nyo ba kung bakit tinawag na Burnham Park ang park na ito? Kaya siya tinawag na Burnham Park kasi ang architect ng park na ito ay si Daniel Burnham na siyang namahala sa urban planning ng Baguio City. Magbabike na kami guys! Ayan na, wait lang! Daan-daan na, may mga bata! Daan-daan na. Yes naman, ang galing. As a bicycle driver, ang galing oh. Nakakaubos ng calories in fairness. Ang sakit sa paa. Ay, kapagod. Pero okay lang yan kasi marami naman kaming kinain. After namin napunta sa Burnham Park, nandito naman kami sa Camp John Hay. Just an FYI, ang Camp John Hay ay dating American military base from 1903 hanggang 1991. Ito ay nasa papangangalaga ng America or US. And then from 1991, tinurn over sa Baguio. At simula 1991 onwards hanggang ngayon ay isa siyang tourist spot. So, nandito kami sa Chocolate de Baterol dito sa Camp John Hay. So, mag-order kami ng, syempre, alam nyo na, pag Chocolate de Baterol, ano ba yung order eh? Chocolate drink. Tikman na natin ang original blend ng Chocolate de Baterol. Tikman natin.
Sarap siya guys, and yung lasa niya, lasang-lasa mo talaga yung kakao. Medyo mapait siya, and kapag lalo na pag malamig yung weather, nakakatulong siya para uminit yung katawan. I like it. It's so refreshing. Refreshing! Ganito yung paggamit ng bati rolls. So, yung dalawang palad mo, ilalagay mo sa stick, tapos papaikutin mo, tulad ng pagpapaikot sa'yo, joke lang. Tapos, papaikutin mo yung bati roll. Andres Bonifacio, ano masasabi mo ngayong birthday mo? Kailangan ko ng speech. Speech pa ako. Di kasi ako marunong sa mga speech na ganyan. Friends, countrymen, lovers. Ano? Dami yung sena. Pag ikatahimikan, di ba sabi? Ang masasabi ko lang, happy birthday to me, masaya ako. Wow. Wala akong ma-speech kasi hindi ako magaling sa speeches na mabilisan eh. Siyempre, kailangan ng utak, alam naman natin. Minsan may pagka-limited yung utak ko, pero thank you guys for loving me. Thank you for loving me and accepting me for who I am. Thank you for everything. Yun lang. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Arab Nation! Wala na, may asawa na si ano. Ayan, so Pagoda Harrison na catch. So matutulog na ako kasi tomorrow is mas marami activity, more fun ang mga kaganapan. Good night and see you sa ating second day sa Baguio. So, nagluto ako ng strawberry champurrado. So, if you want to see my strawberry champurrado recipe, just visit my TikTok account. Nandoon yung full recipe ng aking strawberry champurrado. So, after ko magluto ng strawberry champurrado, kami ay mamamasyal na. So, syempre, nakapajama pa ako. So, maliligo muna ako. And after nun, gagala na kami. Nakikita nyo ba yung view na yan? Lahat ng nakikita ninyo ay pagmamayari ko. Joke lang. Yung nakikita ninyong view nga pala dyan ay dating minahan sa bayan ng Itugon na pagmamayari ng Benguet Corporation. For only 50 pesos, nag-rent ako ng costume dito sa Mines View Park. O, diba? Outfit check! O, ganda, diba? Wow. Punta kami sa Good Shepherd Convent. Alam naman natin na kilalang bilihan ng pasalubong ang Good Shepherd. Pero alam niyo ba na may magandang kasaysayan ang Good Shepherd? Itinatag ito noong 1952 ng mga madre na nagmula sa Belgium para kupkupin ang mga kababaihan at batang biktima ng World War II. Upang mas marami pa silang matulungan, sila ay nagsimulang magtinda ng mga baked goods, palaman katulad ng strawberry jam at ang kanilang pinakasikat na ube jam. Kaya naman kung kayo ay makakapunta sa Baguio City, bumili kayo sa Good Shepherd. Nagkaroon na kayo ng masarap at quality na pasalubong, nakatulong pa kayo sa kanilang mga adhikain. Of course, isa sa mga pinaka-remarkable dito sa Baguio ay ang kanilang ube from Good Shepherd. Kaya naman bibili tayo ng ube from Good Shepherd. Okay, so after namin pumunta sa Mines View Park and Good Shepherd, nandito naman tayo sa Wright Park. Alam niyo ba kung bakit tinawag na Wright Park ito? Kaya siya tinawag na Wright Park kasi wala siya sa left kung hindi na sa right siya. Joke lang. Kaya siya tinawag na Wright Park. Pinangalan ito sa isa sa mga dating Governor General nung panahon ng Amerikano na si Luke Wright. And itong park na to, famous ito for horseback riding. So tara, libutin natin ang Wright Park. The Mansion. Ang The Mansion ay ang official residence ng president pag nandito sila sa Baguio City. Well, bago siya maging official resident ng president sa Pilipinas, ito muna ay bahay bakansyonan ng mga governor general noong panahon ng Amerikano.
And then, syempre, World War II came, nagiba siya. And then, after ng World War II, siya ay naging official resident na ng mga president kapag nandito sila sa Baguio City. Actually, bawal talaga pumasok ang mga turista dito. Kaya pag napapansin ninyo, hanggang dito lang sa gate ang mga tourists para mag-take ng picture. Para siyang Buckingham Palace na hanggang doon lang sa gate. The good news, according kay President Bongbong Marcos, may balak silang buksan ang The Mansion para sa mga turista. Hindi natin alam kung kailan, pero they're planning to do that. Nandito tayo sa Tamawan Village. Ipinatayo ito noong 1998 ng Tianong Foundation upang maging daan sa pagpapamalas ng pagiging malikain ng mga tao sa Baguio. Bukod sa mga art na matatagpuan dito, mayroon din silang cultural show every Saturday and Sunday. At dito sa Tamawan Village, makikita ninyo yung model house o yung mga typical na bahay ng mga Cordillera. Well, para sa akin, isa ito sa mga magagandang lugar kung nais mong matutuhan ang kultura ng Cordillera. So, ang tawag dito sa nakikita ninyong figurine ay bulol. Hindi ito yung mga nauutal o nahirapan magsalita. Bulol ay may nakaching pa. Ang bulol ay isang anito na kung saan ay bine-venerate ng mga tiga Igorot o tiga Ifugao. Kaya nila bine-venerate ito ay para magkaroon sila ng magandang ani ng bigas. So, in other words, rice guardian sila. Tikman na natin ang pinikpikan. Yung itsura ng pinikpikan ay yung parang tinolang manok na nakasanayan natin. Ang pinakaiba lang niya ay ginagamitan ito ng native na manok kadalasan, saka yung pamamaraan ng paghahanda nito. Ang pinikpikan ay nagmula sa salitang pikpik ay ibig sabihin ay paluin. Sa pinikpikan, bago ito lutuin, pinapalo ng buhay ang manok at sinusunog ang balat nito bago ito lutuin. Sinasabi nila sa pamamaraan na ito, lalong sumasarap ang pinikpikan. Ang pinikpikan ay hindi lang basta pagkain ng mga tiga Cordillera, kung hindi ito ay may malalim na kasaysayan. Sinasabi nila kaya nila ginagawa itong pamamaraan na ito ay upang ialay ito sa mga espiritu na gumagabay sa kanila. Yung lasa ng pinikpikan sa Tamawan, masarap siya for me. Tamang-tama yung alat. And yung sa texture naman ng manok, hindi ito yung nakasanayan natin na texture ng manok. Medyo dry yung chicken para sa akin. Pero overall, I can say na masarap yung pinikpikan ng Tamawan. Tikman naman natin yung etag. Ang etag ay tawag sa pangmamaraan ng pagpag-preserve ng karne ng mga tiga Cordillera. So, ginagawa dito sa etag ay bago ito kainin, inaasinan ito pagkatapos pinapausukan at dinidilag sa araw hanggang sa matuyo ito. Tinikman ko yung etag. Para sa akin, hindi ganun kaswak sa panlasa ko yung etag. Baka kasi yung combination ng pinikpikan sa kaetag para sa akin ay hindi ganon kasarap. Kami ng taas, in fairness, na-miss ko tong gawin sa Tamawan. Para kami nag-hiking. Diba? At least, yung kinain ko na naman pinikpikan ay mabuburn dito. Tama nga ang sinabi nila na vantage point talagang Tamawan. Imagine yung makakapagod.
food. O, di ba? Very Gen Z lang ang atake. So, by the way, nandito tayo sa Session Road, ang Central Business District ng Baguio City. So, nakikita ninyo, sobrang daming establishments dito. Dito kami sa night market dito sa Burnham Park. Kaka-open pa lang nila. Yung ibang store ay nag-aayos pa. So, hanap tayo ng mabibili natin dito sa night market. So guys, ang mura ng pahilo dito for only 50 pesos. So since nandito tayo sa Baguio, strawberry yung ating. Tikman natin ang tanghulo. So first time ko kumain ng tanghulo. Ang fairness, crispy. Masarap. Tsaka nakukomplement yung asin ng strawberry saka sweetness ng sugar, kaneso. Wala akong napili sa Burnham Park. Night market nga pala yon. Pumunta na lang kami dito sa Foam Cafe na kung saan lahat ng pagkain ay mabula. So, hinihintay lang namin yung order namin na food and drinks. Uy! Very bad joke yun na. Gagayain na. So, kunin namin yung order. Fairness, aesthetic, ang mga drinks, for the pictures nila. Ito na yung food namin. Kain na kami. Gutom na kasi kami. Nagustuhan namin yung food dito sa The Foam. Especially yung in-order ko na grilled cheese. Sobrang sarap niya. And in fairness sa grilled cheese nila, may honey. And yung honey ay nagko-complement doon sa saltiness ng cheese. And hindi ko alam yung in-order ko na drink, yung pangalan, yung peach something tea. Sobrang sarap niya. Tambay lang kami dito saglit and then after nun, uwi na kami and see you sa third day. Third day dito sa Baguio. So first itinerary namin ay ang Grotto at ang Mirador Heritage Park. So grabe! Imaginein mo yan, pag pinanik mo yan, 252 steps to be exact. So, ewan ko na lang pag hindi pa tunaw yung mga pinagkakain mo. Papanik kami, pero hindi ko mapapromise kung makakarating kami sa taas. So, pero kasi may isa pa naman kami pupuntang itinerary, yung Mirador Heritage and Eco Park, doon din siya. Yan, dito rin yung daan nun. Nakailang step na? 17 steps. So far, so good. Grabe guys, tignan ninyo. Sobrang peaceful dito sa Mirador. Talaga makakapag-reflect ka sa buhay-buhay dito. Grabe, kung alam nyo lang pinagdaanan ko sa Mirador, ang dami palang din steps yun. Nakala ko, hindi siya ganun kataas. O, in fairness, dahil sa paglalakad namin sa Mirador, nakarating na kami sa Grotto. Nandito tayo ngayon sa Diplomat Hotel. Alam nyo ba na bago ito maging hotel, ito muna ay isang bahay bakasyonan ng mga Dominican friars. Pinatuyo ito noong 1911. Alam nyo ba kung sino ang architect nitong Diplomat Hotel nito? Ang architect nito ay parehas ng architect sa main building na USTC, Roque Ruano. Fast forward, World War II, dumating ang mga Hapon, niransak nila ito. Alam nyo na ang nangyari doon, pinagpupugot-pugot nila yung ulo ng mga pare at madre. At imagine ninyo,
nagkaroon din dyan ng mga rape scene. Kaya naman may mga rumors daw dito na may mga multo dyan. So hindi ko alam kung totoo ito, pero may mga documentary na nagsasabi na may multo daw talaga dyan. So 1973, binili ito ng Diplomat Hotel. So from 1973 to 1987, ito ay isang hotel. Ito ay nasa pangangalaga dati ni Antonio Agapito Agpoa. So nung nagkasakit siya bandang 1980s at nabatay noong 1987, tuluyan na po itong inabandona. And sa ngayon, ito ay tourist spot. So alam nyo ba dati, bago pa pandemic, pwede dyan pumasok sa Diplomat Hotel. Kaso, hanggang dito lang tayo sa labas ng Diplomat Hotel. Tara, kulatin natin siya. Kunyari ako yung multo sa Diplomat Hotel. Ako yung multo sa Diplomat Hotel. Joke. Mamimili tayo ng pasalubong, of course. Huwag natin kakalimutan bumili ng mga pasalubong. Magkano lahat? That wraps our Baguio trip. Nag-enjoy kami sa aming trip sa Baguio. Kung may mga gusto kayong places na puntahan ko, just comment down below. And alam nyo na, don't forget to subscribe, like my video, and also hit the notification bell para lagi kayong updated. And also follow my social media accounts. So yun lang guys, and love you all. Bye!